Armed Forces of the Philippines naman, sinabing malabo ang posibilidad na nagmanman ang Russian submarine sa loob po yan ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nilinaw din na posibleng nag-refuel lamang ito. Kaugnay niyan, kumuha po tayo ng buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Kelly Cordero. Malabo ang posibilidad na nagsagawa ng anumang aktibidad o nag-spy ang Russian submarine na namataan sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas noong November 28 ayon yan sa Philippine Navy. Ayon kay Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, nang ma-detect ito sa pamamagitan ng ISR, ay agad silang nagpadala ng maritime patrol aircraft para kumpirmahin ang presensya nito at magsagawa ng radio challenge. Tumugon naman daw agad ang crew at sinabing mula sila sa Kota Kinabalu sa Malaysia kung saan nagsagawa ng exercise kasama ang Royal Malaysian Navy at patungo silang Vladivostok, Russia. Ayon kay Trinidad, posibleng nag-refuel at nag-charge lang daw ito ng batteries o nagsagawa ng minor repairs. Given again the context of the situation, it was first detected 80 nautical miles off Lubang Island. Stationary, meaning to say it was not underway, hindi siya tumatakbo. After a few hours, it was already noticed to be traveling at a slow speed from 3 to 6 knots all the way up north. It is unlikely that they were conducting any nefarious activities. Aminado ang Philippine Navy na naalarma sila nang una nila itong na-monitor dahil ito raw ang pinakaunang pagkakataon na may naispatang submarine ng ibang bansa sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Pero tiniyak naman ng National Security Council na malayang paglalayag lang sa laot ang ginawa ng naturang submarine. Sa kasalukuyan, kinumpirma naman ng mga otoridad na nakaalis na ito sa dagat ng Pilipinas. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!